Howdy everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay tayong ma-remind na ang ating Panginoon ay patient sa ating mga buhay. Mababasa ito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kung pamilyar kayo sa dalawang magnanakaw nung nakapako si Jesus sa cross, diba may left and right na magnanakaw doon, masamang tao na naparusahan din kasabay ni Jesus. Sinabi ng isang magnanakaw na nasa kanan, alalahanin mo ko kapag nasa paraiso ka na. Ang sagot ni Jesus, ngayon isasama kita sa paraiso. Naalala niyo rin po ba ang parable ni Jesus tungkol sa dalawang anak at isang ama? Yung isang anak niya ay, sinabi niya sa kanyang ama na, Ama, kukunin ko na lahat ng aking mana. Diba, buhay pa yung ama niya, kinukuha na yung mana. Sa atin masama yun, diba? Hindi maganda ang attitude o character ng anak. Kasi buhay pa yung magulang, kinukuha na yung mana, diba? Ang ginawa ng ama ay binigay niya ito. Umalis ang anak, pumunta sa malayong lugar. Ginastos lahat ang kanyang mana. Ginastos sa walang kabuluhang bagay. Naubos ang kanyang pera, lahat-lahat. Hanggang wala na siyang pambiling pagkain. Pumasok siya ng trabaho bilang tagapag-alaga ng baboy. Tapos, hanggang dumating sa buhay niya na wala na siyang makain. Buti pa yung baboy ay mayroong pagkain. Hanggang ma-realize niya na buti pa sa bahay ng aking ama ay ang mga katulong doon, mga trabahante doon ay sagana sa pagkain. Pero ako dito ay halos wala nang makain. Uuwi ako sa bahay namin, nahihingi ako ng tawad sa aking ama. Sasabihin ko na nagkasala ako sa kanya at sa Panginoon. Kahit tanggapin niya ako bilang trabahante niya. Kaya umuwi ang anak na naglayas. Nung makita ito ng ama, nasa malayo pa lang natanaw ng ama, ay tinakbo niya ito at niyakap. At sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako sa iyo at sa Panginoon. Patawarin niyo ako. Sabi ng anak na naglayas, na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Tapos ang ginawa ng ama ay binigyan siya ng sandal, sinutan ng singsing, at dinamitan, at pinagluto pa. Nag-celebrate pa sila dahil yung sabi ng ama, ang anak ko'y matagal na nawala o namatay ay nabuhay ulit. Bumalik sa kanya, di ba? Napakasaya, di ba? Then, yun po. Sa ating mga buhay din, tayo din ay lahat ay nagkasala. Tayo din ay lahat ay may pagkukulang sa Panginoon. At hindi rin lahat nakaka-realize ng kanilang pagkakamali. Dahil bakit? Yung iba hindi ma-realize na mali sila, may kasalanan sila, hindi nila kayang tanggapin dahil gusto nila sila ay purihin lagi. Ayaw nila marinig na sila ay makasalanan. Pero gumagawa naman sila ng palihim na mga maling gawa. May iba ding tao na ma-realize nila yung mga mali nila at ang ginagawa nila ay lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tawad ng buong puso. Buong pusong humihingi ng tawad sa Panginoon. Kapag ganun ang ginawa natin, tayo ay magkakaroon ng eternal life. Kaya napakaganda sa bawat isa na ma-realize mo na isa kang makasalanan na tao. Matanggap mo yung pagkakamali mo at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa iyo. Diba? Napakasaya. Nag-aantay lang ang Panginoon sa iyo. Sa atin. Sa mga taong totoong hihingi ng tawad sa Kanya. At manampalataya
at maniwala sa ginawa niya sa cross ng Calvary. God love us, kaya siya may patience sa atin. Kaya tayo niyantay niya, di ba? Dahil ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya tayong maghirap doon habang buhay na yun. Pag ikaw nawala sa mundo, wala nang second chance. Kaya habang buhay ka pa, may time pa, may chance pa. Wala nang bukas. Wala nakakaalam na bukas, buhay pa tayo. Kaya, tanggapin mo na si Jesus ngayon. Humingi ka na ng tawad buong puso para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Para din yan sa'yo. Walang sino mang makakaligtas sa'yo kundi ang sarili mo. Good night everyone and thank you. Kung may mga katanungan lang po kayo, mag-comment na lang po sa video ito. Thank you po ulit at good night.